Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating Tuesday, JCLG Tuesday Online Bible Study. Purihin ang Panginoon. This is Pastor June Cortez. Dito po sa San Pablo City, Laguna. Alright, let's go na po. Tayo po ay mag-aaral sa salita ng Panginoon. At salamat po sa inyo. Let's go na po, At lumalalim na naman gabi. Okay. So, ngayon po gabi, may mahalaga tayong topic about redeem from the curse. Okay, pag-aralan natin yung saan sumpa tayo tinubos ng Panginoon. No? So, praise God. So, let's pray mga minamahal. Heavenly Father, once again tonight, we will study your incorruptible seed, the Word of God, incorruptible Word. Heaven and earth shall pass away, but your word shall abide forever and ever and ever. Salamat po sa iyong eternal word, Panginoon, na aming pag-aaral ngayong gabi. And Lord, there is power, there is integrity in your word, na lahat na makakarinig at sasampalataya sa salita ay magsisagaling sa lahat ng sakit at karamdaman, sapagkat ito po ang isa sa mga biyaya ng iyong salita. You sent your words and healed them. Yes, Lord. Psalms 107, verse 20. And Exodus chapter 15, verse 26, sinabi mo that you are the Lord who heals us. At ngayong gabi, Panginoon, pinapanalangin namin ang mga kapatid namin na may sakit, may karamdaman. The weak will become strong. Release the anointing of the strength, anointing to heal your people, Lord. At yung mga may sakit karamdaman, heal them all, Lord. Sinabi mo sa isalta, you heal them all in the name of Jesus. Lahat na nagsisampalataya at pinagaling mo. Salamat, Panginoon. At dinadalangin po namin, aming dinadala sa iyong trono, Ama, ang aming kapatid, Panginoon. Yes, Lord. Si Sister Mar Esguera, Panginoon, na nakarate sa karamdaman, na ospital, Panginoon. Ikaw nakakaalam ng kanyang sakit. And right now, Lord, we declare victory sa lahat ng sakit at karamdaman na nasa kanyang katawan. Inaalis mo ang lahat ng kapangyarihan ng law of sin and death in her body, removing all those sickness and disease in her body in the name of Jesus. We decree and declare that by the wounds, by the blood of Jesus, Sister Mar is healed right now from all kinds of sickness and disease. Thank you, Lord. Pinapagaling po, Sister Mar, sa lahat ng sakit karamdaman. Normal na lahat ng internal organs, normal, Panginoon. Greater is He who is in us than he who is in the world. Greater, Lord, greater is the law of the Spirit of life in Christ Jesus than the law of sin and death. Salamat, Panginoon. Under the law of the Spirit of life in Christ Jesus, people will be healed. Those who believe will be healed. And with God, all things are possible. And if you can believe, all things are possible to you who believes. Thank you, Lord. Tinatagpo mo kami ayos sa aming pananampalataya. Thank you, Father God. And right now, anoint us, Lord, with your fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus as we study your word. Thank you, Holy Spirit, our teacher. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen and amen and amen. So, purihin ang Panginoon. Let's dive into our topic, mga minamahal. This is about redemption from the curse. Alright, basahin po natin. Okay, sa intro muna tayo. Sinasabi sa Biblia na tayo ay tinubos ang Panginoon sa sumpa. Sa lahat ng klase sumpa. Alam nyo, dito sa mundo natin, meron dalawang klaseng sumpa. Na tinubos tayo ng Panginoon. Meron po dalawang klaseng sumpa na tinubos tayo ng Panginoon. Yung iba, ang tagal ng Kristiyano, hindi po alam yan. Yung iba naman, pastor na, tagal ng pastor, hindi rin alam. Bakit? Kasi hindi nila pinag-aaralan sa kanilang church, sa kanilang Bible school,
patungkol dito sa redemption from the curse. Okay, at yan ang pag-aaralan po natin dahil napakahalaga niyan. Kapag hindi natin alam ito, pwede tayong masalisihan ni Satanas at makapaglagay ng curse, no? Sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong buhay. Kaya kailangan alam natin ito para pagka na-discern natin na mukhang kumikilos Satanas through deception at gusto maglagay ng curses sa bahay natin, we can cast them out, no? We can rebuke, we can cast them out, we can cast them out, we can nullify those curses, we can destroy those curses in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Okay. Now, marami po kasi may mga Kristiyano sa matagal na po Kristiyano, church, mayroong Ministry of Deliverance, may mga na-encounter ako, mga Kristiyano, mayroong curses may dinadalang curses, although hindi dapat, yung tinatawag na ancestral curses or generational curses na hindi naman dapat. Kasi hindi na tayo sakop ng mga sumpa o mga curses. Pero kapag hindi mo alam at kinondisyon ng mga demonyo ang isip mo na you are defeated at ikaw ay nagkakaroon ng pag-alinlangan, nabubuksan ang iyong buhay espiritual sa mga kakaibang espiritu and your spiritual and body will be deceived. No? Kapag nadaya ang ating pag-iisip, nadaya ang ating puso, then makakapasok si Satanas sa mga demonyo at makapaglalagay ng mga curses, gayong hindi naman tayo kasali dyan. No? Yung isa ay curse of the law or curses of the law. Lilinawin po natin yan. Babasa tayo ng mga talata dyan. Ito namang isa, na pag-aaral natin, ay curse of the fall. No? Ano yung curse of the fall? Ito yung curse na pumasok sa mundo, pumasok sa buhay ng mga tao. All mankind inherited this curse of the fall. Lahat tayo, namana natin yung curse of the fall. Kaya naman, sabi sa Bible, lahat tayo mamamatay. No? Yung pagkamatay natin, death doesn't mean to cease. To cease or huminto sa pagiging buhay. In fact, yung mga patay, buhay pa hanggang ngayon. Lumipat lang sila sa daigdig na espiritu, sa lugar ng mga espiritu. But they're still alive. Walang namamatay na tao o yung spirit natin hindi namamatay. Only the flesh, this physical body, dies. Ito lang ang namamatay. Then yung our spirit and soul, pupunta doon sa spirit world. Kung ikaw ay wala kay Christ, wala ka kay Jesus, wala kang Panginoon tagapagligtas, straight you will go to hell. Doon sa spirit world na doon tinotorture yung mga kaluluwa. Kapag ikaw naman ay nakakilala sa Panginoon and Jesus became your Lord, God and Savior, pupunta ka rin sa spirit world, doon naman sa itaas, sa third heaven, na kinaroroonan ng ating Ama, kinaroroonan ng mga banal ng Diyos, mga Kristiyano na matay na kay Kristo, mga kaibigan, mga kamag-anak natin na mga naging mabuting Kristiyano, makikita natin doon sa langit. At tayo ay hindi na parurusahan. Yun yung kapag ka ang mananampalataya, ay merong Panginoon o ang isang tao ay merong Panginoon. Malas lang, kawawa ang tao na walang Panginoon, walang tagapagligtas. Kaya nga salvation, regalo yan ng Panginoon. Hanggang ngayon, nananawagan ng Diyos. Ito yung panahon ng biyaya, ika nga, na ang Diyos ay nag-aanyaya, walang tigil sa panahon natin. Ito yung panahon ng grace of God, panahon ng biyaya at kahabagan ng Panginoon, na patuloy siya nag-aanyaya sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Matthew 11 verse 28, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." That is the rest of salvation. Nag-i-invite ang Panginoon.
Ganon din sa Book of Revelation, chapter 22, verse, I think, 17 or verse 19, no? Na sabi doon, the Holy Spirit said, or the Spirit of the Lord said, together with the bride of Christ, that bride of Christ is the church, magkatulong, the Holy Spirit at the church, inviting all people to come to the rivers of life, to have eternal life. Kita nyo, nag-i-invite ang Panginoon hanggang ngayon. Kasi ito yung panahon ng biyaya, panahon ng kaligtasan. After this life, pag inabot ang kamatayan, o napaaga ka, at hindi mo isinuko ang buhay mo sa Panginoon, you will go straight to hell. No? You will lose the gift of salvation. Kaya mahalaga, itong ginagawa natin, hindi sayang. Ito po ang naka-focus tayo sa destiny natin in the future, that we will live together with the Lord Jesus Christ forever and ever and ever. Tayo ay bibihisan ng Diyos ng bagong katawan hindi na namamatay. Okay, so bakit namamatay ang tao? Well, because of the curse of the fall. Okay? Ngayon, unahin muna natin yung curse of the law. Ano po? Basahin natin sa Bible. Ano ba yung curse of the law? Ang curse of the law po, na tinatawag, or curses, no? Matatagpuan po sa Deuteronomy. Ito, hindi lang ito para sa Israel, hindi lang para sa mga Jew. Kasali tayo dito, ano? Kasali tayo dito. Deuteronomy 28, verse, mahaba ito, ano? Itong buong chapter, verse 28, basahin natin, ano? Kasi, yung from verse 1 hanggang 14, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay susunod sa akin, darating sa iyo ang mga blessings na ito, if you will obey me. So, ang blessing, merong condition, ano? Obedience. Sa hyper grace, ang teaching nila, unconditional ang blessings ng Panginoon. Ako'y naniniwala, may blessings na unconditional, may blessing din na conditional. No? Ngayon, sa hyper grace, sabi nila, kapakinig na ako ng teaching nila, unbiblical po. Hindi rin sila naniniwala sa repentance. Walang repentance sa kanila. Wala ring impyerno sa kanila. They don't believe in hell, that there's a real place called hell. Ano? Hindi sila kapag ikay nagsisi, kapag ikay nakagawa kasalanan, you don't have to repent of your sins. Bakit? Sa oras na nag-repent ka o nagsisi ka sa kasalanan mo, iniinsulto mo ang biyaya ng Diyos, iniinsulto mo ang ginawa ni Jesus na pagbabayad sa ating mga kasalanan sa krus sa Kalbaryo. No? Why? Kasi sabi raw ng Bible, forgiven na ang lahat ng ating kasalanan, our sins, past, present, and future, are all forgiven by God. Ano? Naka-receive na tayong forgiveness, so we are free, we are righteous, at kapag nakagawa ka ng kasalanan, ano? Anyway, lahat tayo nakakagawa pa kasalanan, walang perfect pa. Kahit ayaw minsan natin, nakaka-aksidente tayo paggawa kasalanan, immediately lumulod tayo. Kino-confess natin kasalanan natin sa Panginoon. That is biblical. Sa hyper grace, walang ganyan. Huwag ka magre-repent. No? Sinisigaw nila. You are insulting the grace of God when you repent of your sins. Abay, naku, kako. Sabi ko sa mga hyper grace, kanino yung repentance? Sabi sa Bible, sa mga Jew lang daw. No? Metanoia sa Greek. Metanoia meaning the change of mind. Kasi para mapalitan daw ang isip ng mga Hudyo at kilalanin si Jesus as their Messiah. Sabi ko, hindi lang to change your mind. Yes, metanoia means the change of mind. Pero pag nagkaroon ka ng changes sa mind, magkakaroon ng changes sa puso mo. Magkaroon ng changes sa puso, magkakaroon ng changes sa pamumuhay mo. Buong pagkatao mo magkakaroon ng pagbabago. Metanoia, kapag ikaw ay nag-repent. At ang repentance, ibig sabihin, pinagsisihan mo na lahat ng iyong mga kasalanan. No, ayaw mo nang balikan. Pero pag binabalik-balikan mo pa rin, hindi genuine ang repentance mo. Okay. So sa hyper grace, ano po sila?
masasabi natin may pagkakulto na eh. No? Kasi yung mga hindi naniniwala sa impyerno, mga cult religions yan eh. Kagaya Jehovah's Witness. Yung mga hindi naniniwala may impyerno. Mga cult religions yan, mga yung Jehovah's Witnesses at yung iba pa, ng mga religions na hindi sila naniniwala that there's a real place called hell. Ang hell daw yung itong buhay natin na kapighatian, kahirapan sa mundo, ito daw ang hell. Ay, mali kayo. Merong literal hell with literal fire and worms. Okay, torture place ngayon dito sa underworld. Pero pag namatay tayo, diretso na tayo sa langit. Okay. Now, so ingat kayo sa mga hyper grace people na manghihikayat sa inyo, sa mga hyper grace churches. Minsan hindi nila sinasabi, hyper grace sila. Mapapansin mo lang, doctrine nila, panay ang bigkas sila ng grace of God, nakapokus sila masyado sa grace, pero iba naman interpretasyon nila. So ngayon, punta tayo dito, sa hypergrace, kaya ako nabanggit, nakarinig ako teaching nila na sabi ng pastor, kahit ikay maging masama, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. Kahit mag-backslide ka pa, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon. Dahil ang pagpapala ng Diyos is unconditional. His love is unconditional. Totoo, His love, the love of God is unconditional. No? Kahit ayaw ng tao sa Diyos, mahal pa rin ng Diyos ang tao. No? Kahit ang tao ay nagpapariwara sa buhay at nabubuhay sa kasalanan, mahal pa rin ng Diyos ang taong makasalanan. God hates sin, but God loves the sinners. Okay? Now, so, merong blessing na conditional, meron namang hindi conditional. Okay? Dito tayo sa conditional blessing. Tinutukoy sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 hanggang 14. Hindi po natin mababasa lahat kasi gagabihin tayo, mahaba po ito. Tandaan nyo, pamula Deuteronomy chapter 28, verse 1 hanggang 14, this is all about the blessings of God. Pagdating sa verse 15, hanggang sa katapusan, from verse 15 hanggang sa katapusan ng chapter 28, this is all about curses. Kapag hindi mo sinunod ang Panginoon, ang mga curses na ito darating sa iyo. Pag hindi mo pinamuhay ang batas ng Diyos na binigay sa atin, panahon pa ni Moses, kung tawagin ay the law of Moses, kapag hindi sinunod ng tao, he will be under the curse. At tatanggapin niya ang lahat ng kaparusahan na nakalagay dito sa Deuteronomy 28 verse 15 hanggang sa pababa. Mahaba yun. So, doon muna tayo sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 hanggang 14. Ito ay lahat patungkol sa blessing. Basahin muna natin yung verse 1. And this will happen if you listen diligently to the voice of the Lord your God. Yung salita listen means to obey. If you will obey diligently the voice of the Lord God, to observe and to do all His commandments, which I command you this day, the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings will come on you and overtake you if you will listen to the voice of the Lord your God. Okay. Ano itong mga blessings ito? Threefold po ito. Blessing, healing, health, blessing ng prosperity. Prosperity doesn't mean you will become a millionaire or billionaire. Hindi po yan. Ang prosperity, hindi lang po yan pampera. Hindi ni-define ko prosperity, that prosperity, biblical prosperity is God's abundant grace to meet the needs of His people. To meet the needs of His people. According to the promises of God through the Lord Jesus Christ. Ang blessing ng Diyos dumating dahil sa Panginoong Hesukristo, kaya ang mga anak ng Diyos ay pagpapalain ng Diyos ng prosperity, at ang prosperity ay pagtagpo ng Diyos sa iyong pangangailangan
paglalagay sa iyo ng Diyos sa green pastures, no? Meaning, pagiginawahin ng Diyos ang buhay mo. Pero listen mga kapatid, to balance this truth, hindi lahat, habang tayo nasa mundong ito, hindi puro ginhawa. There will be times na magkakaroon tayo, dadaanan tayo ng tests and trials, tribulation, or mga persecutions, mga problems in life, dadaan sa atin yan. Parang panahon sa physical, sa nature, sa ayot sa gusto mo, dadaan yung bagyo pag may panahon na dumadaan ang bagyo. No? Padaan-daan, pero umaalis din. Hindi permanent. Ganyan din ang bagyo ng buhay. No? May mga problema dumarating, pero hindi permanente. Ngayon, after those tests and trials, then ilalagay ka uli ng Panginoon. Pababawiin ka ng Panginoon. Pagiginhawahin ka ng Diyos. No? And if you are sick, God will heal you. If you are suffering, nagsasuffer ka ng kawalan, or you are under poverty, napapailalim ka sa kahirapan buhay, God will rescue you during those times of problems, kabigatan, poverty. Ikaw ay iaangat ng Diyos sa magandang buhay. Hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo, kasama ang iyong mga anak at mga apo. Because of your faith, God will bless your households, your family. Ganyan ang paraan. Habang tayo na sa mundo, may prosperity, may tests and trials, may sufferings, may victory. Minsan nagkakaroon tayo ng failure, but still we are victorious. Ganyan lang buhay natin. Kasi nga, buhay natin sa mundo is not perfect. Pagdating natin sa langit, heaven is a perfect place para sa atin, at pagkakaroon tayo doon ng perfect life, wala nang problema. Pero samantalang tayo nandito sa mundo, itong mundong ito is a war zone. No, ito ay battlefield. Ito ay war zone. Kaya sa gusto mo, maginhawa ng buhay mo, biglang dadaan sa problema ko, magkakaroon ka ng pagsubok. Ganyan lang yan. Kaya nga, we must fight the good fight of faith. At tumayo tayo sa salita ng Diyos. So, ito pong from verse 1 hanggang 14 ng Deuteronomy 28 are all about God's blessings of kasama ang healing, divine health, prosperity, at yung tinatawag na pagiging fruitful mo sa buhay. Lahat ng hawakan ng iyong mga kamay will be blessed. Lahat ng lakaran mo ay meron kang favor, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang mga lugar niyo, ang mga nagkakaroon ka ng favor sa harapan ng mga tao, hindi lahat ay uusig sa iyo. May mga tao na gagamitin din ng Diyos ang maging blessing sa iyo. You will be surrounded with God's favor. Yan po yung mga blessings na nakalagay sa Deuteronomy 28 verse 1 hanggang 14. Ngayon, pagdating sa verse 15, masama nito ganito, but this will come about if you will not listen, or if you will not obey the voice of the Lord your God, to observe to do all the commandments and His statutes which I command you this day. All these curses will come on you and overtake you. Ayan na. You will be a curse in the city, curse in the field. Yan. Pag hindi mo rin naman sinunod ang salita ng Diyos, hindi ka sumunod, hindi ka naging obedient, babagsak sa iyo, darating sa iyo ang mga sumpa na ito. Ano ang sumpa na ito? Threefold din. Anong threefold curses na ito? Curse of sickness and disease, curse of poverty, curse of death. Okay? Maagang pagkamatay. At kamatayang walang hanggan. That is lake of fire. Kapag hindi sunod na salita ng Diyos. Ngayon, punta naman po tayo sa Galatians chapter 3 verse 13. Noong si Jesus ay namatay sa krus, dinala ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa krus sa Kalbaryo. Hindi lang ating mga kasalanan. Yung mga cessationist churches, they believe that only our sin
was carried by Jesus on His body on the cross. Yun lang daw ang pinasan ni Jesus sa kanyang katawan, yung mga kasalanan natin. Hindi lang yon. Pinasan, inilagay ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan kay Jesus mismo. At sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Jesus was the righteousness of God. Hindi siya nagkasala kailanman. But He became sin for our sake, so that we who are sinners might become the righteousness of God in Christ Jesus. Ano ibig sabihin? Nung si Jesus ay namatay sa cross, naghirap at namatay sa cross, yung ating pagiging makasalanan, dinala niya. He never committed any sins since birth. Hanggang siya mamatay sa cross, wala siyang kasalanan. Kaisa-isa siyang tao sa mundo na hindi nagkasala kailanman. Pero on the cross, inari siyang kasalanan ng buong mundo. He became the symbol of our sins. Kaya naman ang buong galit at judgment ng Diyos sa kasalanan ng buong mundo, ibinuhos kay Jesus. Siya na ang kabayaran sa kasalanan ng buong mundo. Kaya hindi gawang biro yung suffering ni Jesus. Napakahirap ng ginawa niya. Pambuong mundo yon. Para lahat ng tao, all mankind of the world will be saved. Pero may kondisyon ang blessing na salvation. According to John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Savior, the salvation, binigay ng Ama. Pero may kondisyon para maligtas ang mundo. No? Speaking of mundo, pangbuong mundo, universal ang kamatayan ni Jesus pangbuong mundo. At ang offer ng Diyos, universal din. Pero, ang mga naliligtas, hindi universal. Bakit? May kondisyon kasi ang blessing ng salvation. Kailangan, ang sino man gusto maligtas, ay kailangan sumampalataya, sumama kay Jesus. He must believe and receive Jesus to be his Lord, God, and Savior. But the problem is, kahit universal o pang buong mundo ang ginawang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan buong mundo, only those who will believe will receive forgiveness, will receive eternal life, and will be saved. Yung lalapit, sasampalataya at tatanggap sa Kanya, ang maliligtas. Yun ang kondisyon. No? Ang salvation for all people of the world, because God God desire is to save all mankind. 1 Timothy chapter 2 verse 4. No? He is the Savior of all people, especially the believers. No? Yan sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 10. No? Siya ay Savior ng mga mananampalataya o ng buong mundo at lalong higit ang mga nanampalataya. Pero may kondisyon, kailangan ikay lalapit at sasampalataya kay Jesus. Yun yung kondisyon ng gift of salvation. Para magkaroon ka ng salvation and eternal life, you must believe. Yan naman sinabi si John 3:16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, our salvation, that whoever believes will not perish, will not go to hell, but shall receive eternal life. May kondisyon, whoever. Yan yung matagal ko na sinasabi sa mga Calvinist, na mga kaibigan natin. Sabi ng mga Calvinist, kung ang kamatay ni Jesus ay for all mankind at universal, kasi sa kanila ang kamatay ni Jesus pang mga few selected people. Ay sino yung few selected people? Yun lang daw ang kinamatayan ni Jesus. Yun lang daw ang binayaran ni Jesus ng kanyang kamatayan. Sino yung selected people na yun? Yung mga napili daw ng Diyos mula pa ng walang pasimula. Hindi ka pa pinapanganak, nasa isipan ka ng Diyos na ikaw ay napili niya para iligtas. At may mga tao rin na hindi napili ng Diyos, sorry na lang sa kanila, at sila'y pupunta sa hell. Hindi po yan ang Diyos ng Bible. Hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. The God of the Bible is love. And the God of the Bible desires that all people in the world will be saved. And the God of the Bible said that He died for all mankind. 2 Corinthians 5:15.
Kaya mga Calvinist Reformed, balik po tayo sa Bible. You know, I'm not attacking your doctrine. Is ano lang to, real talk lang. Okay? Real talk lang. Kaya tingnan nyo lang, isip-isipin nyo, ano? Hindi nyo ba naisip na napakalaking insulto sa Panginoong Hesus na sabihan mo na Jesus, ang kamatayan mo ay for only few selected people. It's not for all people of the world. Sabi si Dr. Christian, inibig ng Diyos ang buong mundo eh. The world. Pagka kinausap mo yung Calvin, sasabihin nila, yung world eh, yun yung sila yun, yung mga elect. No? That's unfair. No? Hindi ganyan ang pag-interpret ng Bible. Sabi ko, sigurado ba na ang world, dinidefine nyo na yan yung mga elect? Yes, basta world, yan yung mga elect. Ganun ba? 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Sabi ng Diyos, do not love the world, neither the things that are in the world, for the things that are in the world, and the world itself, is not of the Father. Ang buo sa libutan ay sa diablo. And the world will perish one of these days. They will be destroyed. Sino tinutukoy na world doon? Sa libutan, the sinners, all mankind, the sinners of the world, all sinners of the world. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, lalayo ka na sa mga makasalanan, sa mga gawin ng mga kasalanan. Hindi ka nakagaya nila. Hindi na ka nakabilang sa mga worldly people. Kaya nga world means sinners. All mankinds are sinners. Kaya for God so loved the world, God so loved all sinners. Kaya sabi sila doon, ano sabi mo? The world is the elect? Mali. Okay, let's go back to our topic. So makikita nyo na ito ang bunga ng kautusan, ano? Medyo mahigpit at medyo mabigat. May blessing ang Diyos sa mga susunod. Pero, pag hindi mo sinunod ang inutos ng Panginoon, you will be under the curse. Under the curse of what? Under the curse of the law. Hindi mo nasunod ang sinabi ng Diyos, you will be under the curse. And curse is threefold. Curse of sickness and disease, curse of death, and curse of poverty. Okay? Ngayon, ang hirap pala noon, pag sumablay ka ng konti, delikado ka, sasapakin ka ng curse. Pero alam nyo, alam ng Diyos, ang tao'y kawawa. Kaya, after God, matapos na ipakita ng Diyos ang bigat ng kasalanan sa pamagitan ng kautusan, ipinrovide naman ng Diyos ang tagapagligtas na siya na ang siya na ang tutupad, aako sa mga utos ng Panginoon. Sinunod niya, na-fulfill niya lahat ng kautusan, ipamuhay niya, hindi siya nagkasala. Kaya doon sa krus, ang image ni Jesus ay isang kasalanan. Yun ang 2 Corinthians 5:21. Jesus became sin so that we might become the righteousness of God. Nakipagpalit siya ng posisyon sa atin nung siya'y nasa cross. Tayo ay sinner, siya ay righteous. Then suddenly, Jesus became sin for our sake. And we became the righteousness of God. Sino yung tayo? Tayong lumapit at sumampalataya sa Kanya. Yung ayaw lumapit, hindi pa makakatikim ng blessing ng Diyos na kaligtasan at katuwiran. Okay? Now, ganito ang ginawa ng Panginoon para maggawa ng resulta na tayong mga mahihinang tao, hindi tayo perfect. From time to time, nagkakamali, nadudupilas, nagkakagawa pa ng kasalanan, pero nag-provide ang Diyos ng solusyon. Binigay niya si Jesus. Siya na ang tumupad at siya na rin ang umako sa mga kasalanan at sa judgment na naghihintay sa atin. Basahin natin ang Galatians 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written,
Cursed is everyone who hangs on a tree, so that the blessings of Abraham might come on to the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ano daw nangyari? Lahat na napapako noon ng mga kriminal at mga makasalanan, nakapapako sa krus, sila ay mga kriminal, pusakal, mga masasamang tao na talagang qualified na bitayin, but not Jesus. Wala siyang kasalanan. Pero namatay siya sa krus, ibinilang siya na kagaya ng mga isinumpa. Kaya pag nakita ng mga tao, yung mga kriminal nakapako sa krus, ang tingin nila, yan yung mga taong isinumpa, kaya nakapako sa krus. Kaya si Jesus napako sa krus, ibinilang siya na sumpa. No? He was a curse for us. Ibinilang niya na siya ay sumpa. Dinala niya ang ating mga sumpa. Upang sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa krus, ay dumaloy ang pagpapala na ipinagpala ng Diyos kay Abraham na aabot sa ating mga hentil sa pamagitan ng pakikipag-isa natin kay Jesus. Yan ang sinabi. So that the blessings of, ulitin natin ha, Galatians 3:13 and 14, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made the curse for us, for it is written, curses everyone who hangs or who crucified on the cross, so that the blessings of Abraham might come on the Gentiles, might come to us through the Lord Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Kaya nagkaroon tayo salvation sa pamagitan ng pagsampalataya natin kay Jesus, the only Savior of the world. See? At ang pagpapala nilaan ng Diyos kay Abraham, dadaloy hindi lang sa mga Jew, kundi dadaloy sa ating mga Gentiles. At tayo tagapagmana ng buong kaharian ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus na pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa cross. See? Para daw ang pagpapala ay dumati sa atin. Ginawa ni Jesus yan para tayo pagpalain ng Ama. Okay? So ngayon, pag sumablay ka, no, hindi ka pupukpukin ng judgment ng Diyos. Pag sumablay ka, hindi mo aanihin yung Deuteronomy chapter 28 verse 15 pababa na mga sumpa na mamalasing ka. No? Maaga ang kamatay mo, maghihirap ka, magsasuffer ka, magkakasakit ka. No? Lahat ng hindi maganda, aanihin mo. Yun ang resulta ng hindi pagsunod. Pero ngayon, sa kalagayan natin bilang Kristiyano, we who are in Christ, kapag tayo ay sumablay at hindi nakasunod, no? Hindi kaagad tayo hatawin ng sumpa. No? Ang Diyos ay magiging full of patience na hihintayin tayo na baguhin natin ating sarili. There's still time to repent. Hindi ko sinabing itong ginawa Jesus ay license para sa atin so that we might again commit sins. Hindi ito lisensya para tayo gumawa ng kasalanan. Ito ay blessing ng Diyos, no, na hindi ka dadalhin ka agad sa sumpa. But God will see to it na ikaw ay mababago at pagsisisihan mo yung kamalian mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Diyos, kung hindi ginawa ni Jesus ang kamatayan sa krus, lahat tayo, impyerno lahat tayo, walang maliligtas. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Yan sinabi sa Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Lahat pupunta sa impyerno. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. See? Muntik na tayo pumunta sa impyerno. In fact, tayo po on the way to hell. Salamat sa Panginoong Jesus. Ano? Okay. So, ayan yung curse of the law. Hindi na po tayo under the curse of the law. Kaya kung maramdaman mo, teka, mukhang inaani ko yung curse of the law. Yung curse sa Deuteronomy 28, no?
hindi ka na sakop noon. No? Kinalagan ka ng Diyos. You can now enjoy life, enjoy the blessings of God. Pero hindi ko sinasabing enjoy to commit sin, ha? No. You must still walk in the holiness and righteousness of the Lord Jesus Christ. And I tell you, mga kapatid, no? Ingatan natin yung kaligtasan. Huwag nating aabusuhin. No? Gaya ng ginagawa ng iba na naniniwala, I'm saved forever. No? Sinasabi nila ligtas. Pero ingatan yung sarili natin. Kasi meron din sinabi ang Panginoon, no? Na kailangan pag-ingatan natin ang kaligtasan binigay ng Diyos. Tingnan niyo dito sa ating babasahin talata, no? Sabi dito, by which, Galatians, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Now I make known to you, brothers and sisters, that the gospel which I preached to you, which you also received, in which you also stand, by which you also are saved. We are saved through the gospel, by faith in the Lord Jesus Christ. Saved tayo. Ha? Pero basahin natin buo ito. By which you also are saved, if you hold firmly to the word which I preach to you. Ligtas tayo kung ipamumuhay natin ang mga ipinangaral o ang mga salita ng Diyos na ating natutunan sa Bible na ipinangaral ni Pablo. Unless you believe in vain. Maliban na kayo pala ay sumampalataya ng walang katuturan. Anong ibig sabihin? Maliban ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus ay fake or compromiser or hindi seryoso. Ang isang paa mo nasa Panginoon, ang isang paa na kay Satanas. Still enjoying the life of the world. Still enjoying the sins of the world. Ay hindi ganyan ang Kristiyano. Delikado ka. You might lose your salvation. Ayun ang sinabi dito eh. By which you also are saved. Kayo ligtas. If, kita nyo ang conditional ng salvation. Hindi ibig tayo sabihin ligtas eh. Yes, ito ay hindi conditional. Ano? At malaya tayong magagawa kahit magkasala tayo, magsaya tayo sa kasalanan kasi ligtas pa rin tayo. Hindi ganon. Napapahama ka pag yan ang katwiran mo. Sabi, if you hold, ligtas ka, if you hold firmly to the word which I preach to you. Ang ibig sabihin, if you will hold firmly, you will continue to obey the word of God. Ipamumuhay mo sa salita ng Diyos, mabubuhay ka, you will walk, you will live, you will walk in the holiness and righteousness of God. Sapagat sinabi sa Hebrews 12:14, na kung hindi tayo mabubuhay sa kabanalan, wala sino man sa atin ang makakakita sa kaharian ng Diyos. Kita nyo? Napakalagang mabuhay sa kabanalan. Tapos sasabihin mo, once saved, always saved. Yung doctrine niya, once saved, always saved, pahamak po yan eh. Aalisan ka niyan ng fear of the Lord. Aalisan ka niyan ng takot sa Panginoon. No? Ang fear of the Lord is reverential fear. Yung paggalang mo sa Panginoon, ayaw mong masasaktan ang Diyos sa maruming pamumuhay. Ayaw mo na bibiguin ang Diyos. Ayaw mo na hindi sundin ang Diyos. You want to please God by your faith and through your obedience. Ano? Natatakot ka na mapahiwalay ka sa Diyos. Yun ang fear of the Lord. Pero kung ang doktrina mo, once saved, always saved, aalisan ka niya ng fear of the Lord. Ano? Just enjoy life. Anyways, we are already saved. Kaya nga, ang dami nagtatestify. People who went to hell na nabuhay o yung iba ay binalik ng Diyos after seeing hell through visions. Yung iba naman, nabuhay uli, nagkaroon ng analysis, talaga pinakita ng Diyos to testify to the whole world that there's a real horrible place called hell. Para to testify lang na meron talagang impyerno. At ang mga tao matakot at manumbalik sa Panginoon. Eh, sinasabi nila, pare-parang testimonies nila, magkakaibang lahi, magkakaibang basa. Iisa sinasabi, I saw hell. I saw horrible hell. Full of darkness at saka full of
fire and worms na hindi namamatay. Hell is a real place, sinasabi nila. At isang nakakagulat sa kanila, sabi nila, nakita ko napakaraming Kristiyano sa impyerno. At yung mga Kristiyano yon, karamihan, those people na nawala yung fear of the Lord. Kasi may paniniwala sila, ligtas na sila. Once saved, always saved. Okay. Now, tingnan po natin itong balik tayo dito. So, yun yung curse of the law. Tubos na tayo. Ay, how about yung curse of the fall? What is that curse of the fall? Tingnan po natin sa Bible, sa Romans chapter 5. Ito po yung curse of the fall na sinasabing lahat ng tao ay nadamay sa kasalanan ni Adam. No? Tandaan nyo, may sinasabi ang Biblia, I think sa Deuteronomy na ang kasalanan, o I think sa Ezekiel, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Okay? Ibig sabihin, pag nagkasala, tatay mo, hindi ka idadamay dyan sa kaparusahan. No? Hindi ibig sabihin, nagkasala anak mo, idadamay ka ng Diyos sa kaparusahan ng kasalanan ng anak mo na matigas ang ulo. No? Hindi gano'n. Individual yung pagkakasala. Iba yan, iba yung konteksto noon. Individual sin yun. Pero itong sinasabi sa Bible, sa Romans chapter 5, na dahil kay Adam and Eve, our first parents, na sumama kay Satanas, sinuway ang Diyos, kinain ang bunga at pinagbabawal ng Diyos, at mas naniwala sila kay Satanas. So, si Adam and Eve ay naging anak-anakan ni Satanas, naging pag-aari ni Satanas, at Adam and Eve inherited the sin or the satanic nature of the devil. Nagkaroon sila ng fallen nature, and that fallen nature is that satanic nature. Si Satan ang umimbento at nagpasimula ng kasalanan. Kaya si Adam and Eve nagkaroon ng sinful nature or satanic nature or sinful depravity. Okay? Sin nature kung tawagin. Ngayon, dumami ng tao sa mundo, lahat ng tao merong DNA ni Adam and Eve. We inherited the blood of our first parents, Adam and Eve. Lahat ng tao sa mundo galing kay Adam and Eve. Kaya yung dugong makasalanan ni Adam and Eve, namana natin. Yung sinful depravity na lagi tayo attracted sa kasalanan, mahina ang tao, lagi bumabagsak sa kasalanan. Yan yung sinful depravity na kung tawagin sa simpleng katawagan ay sin nature. Nagkaroon tayo ng sin nature. Hindi natin minana yung kasalanan at pagsuway ni Adam and Eve. No. Kasalanan nila yon. Ang minana natin yung DNA, their physical DNA and their sinful DNA or their spiritual DNA. Ano yun? Namana natin ang dugo ni Adam. Namana natin ang spiritual DNA ni Adam. Ano yun? That's sin nature. At dahil minana na lahat ng tao sa mundo, all generations inherited that sin nature of our first parents. Kaya naman, ang epekto, yung bunga ng sumpa, kung tawagin the curse of the fall, na nabuksan sa mundo through the sin of our first parents, that curse of the fall, ay umabot sa lahat ng kaduludulo ng lahi ng tao hanggat ang mundong ito ay napupuno ng tao at iba't ibang generation, come and go, mga generation. Still, nagpo-flow yung tinatawag na curse of the fall. At ang epekto ng kasalanan ni Adam and Eve, kitang-kita. Naminana natin yung epekto ng sumpa. Ano yun? All people will die. All people, lahat ng tao, tatanda. Lahat ng tao, habang tumatagal nanghihina, magkakasakit. Mamamatay. Walang exempted. Lahat tayo dadaan dyan. Lahat tayo tatanda. Lahat tayo nagkakasakit pa hanggang ngayon.
Walang exempted. Why? Because we inherited the blood of Adam, which is a sinful blood. We inherited his spiritual DNA, and that is that sin nature. Ulitin ko, hindi natin minana yung kasalanan nila, pero yung effect ng kasalanan nila, the curse of the fall na nakapasok sa planet Earth, damay tayong lahat. Bakit? Through the sin of Adam and Eve, nabuksan ang sumpa, ang curse of the fall sa planet Earth. Yun naman sinabi ng Diyos, huwag niyong kakain ng bungang yan. Lahat pwede niyong kainin except for that one tree. The tree of knowledge of good and evil. Kasi pag kinain niya, magkakaroon ng epekto sa buhay niyo at sa lahat sa buong mundo. Yung tree of knowledge of good and evil, yung salitang good and evil sa Hebrew means blessing and calamities or blessing and curses. So that means, pag kinain yan, magkakaroon ng blessing sa mundo, but at the same time, magkakaroon ng curses. Anong blessing? Mananatiling buhay ang tao, mananatiling padami ng padami ang tao. Lalaki, tatanda, mabubuhay, pero temporary lang. Bakit? May kasama yung blessing na buhay natin, may kasamang curse. Ang ano yung curse? All people will die. Lumaki tayo, tumanda, pumapasok ang sakit. Bakit? Blessing yung life, lumalaki, tumanda tayo, nagkakaroon ng wisdom, naging wise, pero nagkakasakit. Ano ibig sabihin? There are blessings and there are curses. Yun yung bunga na sinabi ng Diyos, huwag niyo kakainin. The moment kainin yan, you will surely die. No? That is the tree of blessing and curses and curse. Kaya kung ano yung punong yun, yun ang naging epekto sa mundo. Lahat ng bagay sa mundo maluluma, tatanda, masisira. Hindi nyo ba napansin, kahit bagong-bago tayo ang building, after 10 years, kahit hindi tirhan, mabubulok. Yes, lahat ng pagkain, mabubulok. Ang katawan ng tao, nabubulok. Lahat nasisira. Punong kahoy, tumatanda. Nasisira, nabubulok. May mga punong kahoy, nabubuhay pa 1,000 years. Pero, time will come, mabubulok din. Walang permanent ngayon because of the sin of our first parents. Hindi natin minani yung kanilang kasalanan, pero yung effect ng pagkakakain nila sa pinagbabawal ng Diyos ay nag-take place sa mundo natin. Nakapasok ang sumpa, although there are blessings. Ang hangin, blessing. Pero pag tinopak ang hangin, pwede maging ipo-ipo. Ang ocean, karagatan, blessings. Pwede ka mangisda, may mga pagkain sa dagat, may treasure sa karagatan. Pero pag tinopak ang dagat, pwede maging tsunamis, tidal waves. Ang volcano, chimney, painita, pasingawan ng mundo. Dahil pag wala, baka mag-crack ang mundo, mainit ang loob ng mundo. Pinaglalagyan ng Diyos ang chimney. Blessing yun. Pero pag tinopak, ang mga chimney, ang mga volcano, pwedeng mag-erupt, magkaroon ng volcano eruption at magluwa, sumuka ng mga lava na apoy. May mga halaman pagkain, pero ingat ka, may mga halaman poisonous plants. May mga hayop na pwedeng kainin, pero ingat ka, may isda, butete ba yun, na poisonous. See? So, merong blessing, may curse. Mabubuhay tayo. Masaya. Merong pinanganak na mayaman. Masaya. Ang daming sports car, ang daming business, ang daming kayamanan. Nasa kanya lahat. One of these days, mamamatay ka rin. May blessing, may curse. Kaya habang buhay ka, hanapin mo na ang Diyos. There's only one Savior of the world. Hanapin mo na. Bakit? Sayang ang buhay mo. Muhammad cannot save you. Buddha cannot save you. Confucius cannot save you. The founders of world's religions cannot save you. Bakit? Lahat sila tao lang. Hukayin mo ng libingan nila. Kalansay. Hukayin mo. Tingnan mo libingan ni Jesus. Wala siya doon. He was resurrected. Because Jesus is God who became a man. The God-man, Christ Jesus.
Dahil sa atin, nagkatawang tao siya, naging tao siya. So, listen mga kapatid. Tayo ba ay natubos sa sumpa, sa curse of the fall? Yes. Eto, basahin natin. Romans chapter 5, verse 12. Matatapos na po tayo. Ito ang solusyon ng Diyos to redeem us from the curse of the fall. Therefore, just as through one man, sin entered into the world, sa pamagitan daw ng isang tao, nakapasok ang kasalanan sa buong mundo, and death through sin, at maging ang kamatayan pumasok sa buong mundo. Yun yung sinasabi ko. And so death spread to all mankind. Kaya nga, umabot sa lahat ng tao ang kamatayan because of the sin of our first parents. Because of the sin of one man, Adam. No? And because of the sin of our first parents, no, nagkaroon ng kamatayan sa mundo. Death spread to all mankind because all sinned. Pinanganak pa lang tayo, makasalanan na tayo. Because we inherited that sin nature of our first parents. Ayun yung sinabi, because all sinned. Lahat nagkasala. Kaya, sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. But, the gift of God is eternal life. Kinontra ng Diyos. Binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Tingnan nyo. Verse 15, but the gracious gift is not like the offense. For if by the offense of one man and many died, sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adam, maraming namatay, much more did the grace of God and the gift of the grace of God of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Kung paanong marami na damay sa kasalanan ni Adam at lahat ay mamamatay, lahat ay dadaanan ng sumpa, curse of the fall. Gayunman naman, mas mayaman ang biyaya ng Diyos na kayang sapawan ang sumpa na nasa mundong ito. Ano yun? Biyaya ng kaligtasan through the Lord Jesus Christ. By the gift of the grace of God, gift of the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Okay. Verse 17. For if by the offense of the one, death reigned through the one, much more will those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. Kung paano sa kasalanan ng isang taong si Adam, no, ay naghari ang kamatayan sa mundo, gayon din naman sa pamagitan ng isang tao na si Kristo, nating Panginoon, ay maghahari by the grace of God ang kaloob ng katuwiran at sila ay maghaharing kasama ni Kristo sa buhay na ito at sa buhay na darating. See, mas makapangyarihan ang biyaya na binigay ng Diyos kaysa doon sa kasalanan o sa sumpa na nakapasok sa planet Earth through the sin of Adam. Through the sin of Adam, nasarhan ang kaharian ng Diyos. But through the righteousness of the Lord Jesus Christ, nabuksan ang kaharian ng Diyos sa atin. Amen. Verse 18, so then, as through one offense, the result was condemnation to all mankind. Kita nyo, lahat ng buong tao nadamay because of the sin of Adam. Gayun din naman, so also through the act of righteousness, the result was justification of life to all mankind. Nasa pamagitan naman ng ginawa ni Jesus na katuwiran, pagbabayad ng kasalanan natin sa cross, lahat ng tao pwede nang maligtas dahil sa ginawa ni Jesus. Gaano man ang ginawa, gaano mang sumpa ang sumalanta sa buong mundo at sa lahat ng tao sa mundo, sa buong generation, mas higit na makapangyarihan
ang biyaya ng Diyos para alisin ang sumpa, curse of the fall, sa lahi ng tao. At ang sinasabing kondisyon ito, whoever believe in the Lord Jesus Christ will be saved and will receive eternal life. So, purihin ang Panginoon. Tiis-tiis lang tayo sa mundo kahit mamamatay itong ating katawan, pero merong second life tayo because of what Jesus has done on the cross. Because of His righteousness, we inherited the kingdom of God forever, and all the riches and wealth of God's kingdom belongs to us, ng mga anak ng Diyos. Romans 5:17, na as children of God, Romans 8:17 pala, and as children of God, tayo yun, we became co-heirs or joint heirs or fellow heirs of the Lord Jesus Christ. Meaning, nung si Jesus ay naging tao, pinamanahan ng Ama ng buong kayamanan ng kaharian ng Diyos. Sa pagiging tao niya, speaking of His humanity, not speaking that Jesus as God, yung pamana na yun, sa Kanya yun, as a human being, as a man. Anong purpose? Kasi hindi naman niya kailangan ng yaman. Bakit? Siya ang creator ng all riches and wealth of God's kingdom. Siya ang creator of God's kingdom. Siya ang may-ari ng kaharian Diyos. Sa pool siya mayaman. But He became poor, according to sa Corinthians, He became poor so that we who are poor might become rich in the kingdom of God. Kaya gaano ka mang kahirap, kapatid, ikaw pa rin ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Bakit? Tayo ay tagapagmanang kasama ni Kristo sa lahat ng yaman ng kaharian ng Diyos. Hindi na tayo tagamundo, mga kapatid. We belong to Jesus. We have a kingdom, and that is the kingdom of God. Sabi ni Jesus, we have our throne, the throne of Jesus. Ipinapaangkas tayo. We also inherited the throne of the Lord Jesus Christ. Amen. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Tinubos tayo sa curse of the law. Tinubos tayo sa curse of the fall. Okay? Kaya, huwag kayong malungkot. Kung tumatanda, nagkakasakit, namamatay, sadyang ganyan. No? Epekto pa rin niya ang kasalanan ng unang magulang natin. Pero, sooner or later, bibihisan tayo ng Diyos. He will give us a new body. That is, glorified body, katawan na ipamumuhay natin, dadalhin natin sa buong eternity. Nakakakita-kita tayo. Lahat tayo, ang gaganda, ang gugwapo. Walang sinabi ang mga gwapo sa sanlibutan, mga Hollywood actor and actresses, walang sinabi sa future itsura natin. Lahat higit pa sa artistahin. At wala nang magkakasakit. Wala nang tatanda. Wala na ring mamamatay. Alam niyo ba sa langit, walang matanda. Lahat mukhang bata at mukhang artistahin. Bakit? Kasi there's no curse in heaven. Heaven is a perfect place. And heaven is full of God's glory. Ang atmosphere sa heaven is the love of God. Yes. Excited tayo. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag niyong pababayaan ang pagtitipo, huwag niyong pababayaan ang pananampalataya niyo. Keep on the firing line. Be on fire in the Lord. Serve Him faithfully with all your heart. Love Him with all your heart, with all your spirit and soul, with your whole being. Love the Lord Jesus Christ and put Jesus first place in your heart. So mga kapatid, ganito na lang. Heavenly Father, maraming po salamat sa blessings mo sa bawat sa amin. Nakatingin po kami sa future. Panginoon, thank you for redeeming us from all the curses of the law. Thank you for redeeming us from all the curse of the fall.
through the Lord Jesus Christ, kami ng pinakamapalad na tao sa buong mundo. At kaibigan, kung gusto mo manahin ang ganitong kayamanan, you can come to Jesus. Come to Jesus right now. Sabi ni Jesus, walang lumalapit sa akin ang aking itataboy. Lahat welcome. Lumapit ka kay Jesus, kaibigan. At if you want to receive eternal life, to live with God forever, pray this prayer with me. Taas mo lang yung kamay, sabi mo, Panginoong Jesus, yes, say it, declare it from your heart. Lord Jesus Christ, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay upang bayaran ang aking mga kasalanan. Ikaw ay nabuhay na maguli upang ako na sumampalataya sa iyo ay mabuhay din magpakailanman. Panginoong Jesus, binibigay ko po sa iyo ang buong buhay ko. Sumasampalataya po ako sa iyo, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Thank you, Father God, for giving us your only Son, Jesus Christ. Jesus, simula sa araw na ito, mabubuhay ako para sa iyo. You are now my Lord. You are now my God. And you are now my only Savior. Salamat din po sa Holy Spirit na ipagkakaloob mo sa akin at mananahan sa akin. Ngayon, magpakailanman. Amen. Kaibigan ko, pinanalangin mo yan. God is giving you right now eternal life. He gave you eternal life. Patuloy kang magpakalakas mula ngayon. Magbasa ka ng Bible. Kausapin mo siya sa prayer. Makikita mo, God is an answering God. Mga minamahal, don't forget to share this video, lalo na doon sa mga hindi pa mananampalataya. No? The world needs the word of God. No? So, i-like niyo po ito para expand ng YouTube, na YouTube ng Meta, ng Facebook ang ating pong ang maabot ng ating pong video. God bless everyone. Salamat.